Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service at sa pangalan po ng ating regular host na si Mr. Ray Sampang. Ako po muna ang inyong mga kasama, Jerome Toledo. Samahan niyo po ako hanggang mamaya nga alas 11 ng umaga. At ang programang ito, Global na Tayo, ay napapanood at napapakinggan po ninyo ng live sa ating mga sumusunod na platform. Sa Facebook po, sa Radyo Pilipinas World Service, at sa ating YouTube channel, mapapanood nyo po ang replay ng ating programa mamayang gabi. At syempre, live na po tayong napapakinggan sa ating audio streaming sa Evox PBS receiver app. So, marami po mga platforms na inyong mapapakinggan. Lalo na ang pakikinig dito sa ating programang Global na Tayo, na syempre, pinag-uusapan po ang mga issue ng bayan na may international na konteksto. Eto, wag na natin patagalin na pag-usapan itong issue na ito sapagkat patungkol pa rin po sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN Summit at ito nga kamakailan ay iginiit niya o iniraise niya yung punto ng agresyon ng China o mga aktibidad ng China doon sa West Philippine Sea. Pag-uusapan po natin yan at syempre ito pag-uusapan din natin itong pahayag ng Pangulo na handa itong i-disclose o ilantad ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth at kanyang ni-reaffirm nga po ang kanyang commitment sa transparency bilang parte ng pagpopromote ng accountability sa ating pamahalaan. At tungkol dyan ay makasama na natin sa linya ng komunikasyon ang political analyst, walang iba kundi si Attorney Ed Chico. Magandang umaga po, Attorney. Maraming salamat po. Good morning, Jerome, at good morning din sa ating mga tagapakinig. And I understand this is worldwide, ano? Yes. So we're being heard everywhere. So good morning po to every Filipino wherever you may be. Ayan. Maraming salamat po sa tanggap ng aming imbitasyon. Ito, una sa lahat, pag-usapan muna natin itong kahandaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-disclose ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Siyempre, kanyang kinumit ang kanyang sarili sa accountability and transparency sa pamahalaan. At ito nga, nagbigay nga ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle checks sa mga opisyal ng pamahalaan para nga doon sa transparency at sa ito nga kaalinsabay nga doon sa ongoing probe doon sa mga ghost and anomalous flood control projects. Ano po ang reaksyon nyo rito, Attorney Chico, sa direktibang ito na Pangulo na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno? Well, obviously, it's a great move on the part of the President kasi alam mo naman, the purpose of SALN is essentially to promote transparency, and the Constitution has always been reminding us that public office is public trust. So for the President to willingly allow himself to, kumbaga, to be viewed by the public, and for him to say he's willing to disclose his statements of assets and liabilities is actually a step in the right direction, ano, kasi nagsiset siya ng magandang ehemplo or example. Because right now, even the Supreme Court recognizes that while on the one hand, the purpose of SALN is to promote transparency, on the other hand, you also need to protect the data privacy of the public officials. So which is why you cannot just simply, if you're part of the public, demand that the SALN of a particular public official should actually be given to you. So that's not how it works. But then for the President to voluntarily say na despite that, I am willing to disclose, malaking bagay. The lifestyle check is also important. We should really always be reminded, kagaya na sinabi ko nila, that public office is public trust. Lalo pa ngayon, walang tiwala ang taong bayan with all these ongoing controversies, particularly the current investigation on flood control project
issues. Mm. So malaking bagay ang hakbangin na yan on the part of the President. Oo. Nabanggit nga po Attorney Chico ito, sabi nga ng Pangulo ay handa itong sabi nga po sa pamamagitan po ng kanilang Palace Press Officer na si Attorney Undersecretary Attorney Claire Castro, sabi niya unang-una, I quote, nagsalita na ang Pangulo at siya ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authorities. So Attorney Chico, papaano po kaya ang magiging proseso kapag gustong ibigay ng isang opisyal ang kanyang SALN sa proper authority? Ano po ba dapat ang maging sistema sa pag-release sa publiko ng SALN? Ganito yun eh. On the one hand kasi, so we have existing regulatory measures. So, syempre, kung ikaw ay publiko, hindi mo naman pwedeng kuhain yan ng basta-basta na lamang. Kinakailangan kuhain mo yung consent noong individual concerned, di ba? Mm-mm. So, that is also a one way to safeguard, as I said, the data privacy of the public official. And for the Mm. public official then, to be, kumbaga, protected from any possible political harassment. Kasi doon Mm-mm. sa kaso ni Chief Justice Corona, sabi ng Korte Suprema, no, ang SALN is, kumbaga, a tool for transparency but not a weapon for political harassment. So Mm-mm. it should not actually weaponized. Mm-mm. Kaya may mga regulatory measures tayo. But then, if the president, hindi ko alam kung ano ibig sabihin to the proper authority, but if I were the president, it would even make better sense if we would disclose his assets and liabilities. Kasi Mm-mm. malaking bagay talaga yun eh. Kasi we have this notion na kung wala ka namang tinatago, Tama. bakit ayaw mong ipakita? But of course, life is a lot more complicated than that. But as far as the public is concerned, pag nakita nila na willing ka na i-disclose yan, kung minsan nagkakaroon ng tiwala or kumpiyansa sa iyong pamamahala or pamumuno. Tama. But at some point, if the president would find a way to let the public know how much he is worth, what Mm-mm. are his liabilities, what are his financial interests or business interests. Hindi ba? So malaking bagay ito. Kasi Mm-mm. natutuwa yung publiko pagka transparent ka sa kanila, hindi ba? So, Tama. but these are Mm-mm. things I'm pretty sure that the president will be working out because there's also a need to strike a balance between letting the public be aware of everything that you do or, promoting Yeah. transparency in the process. Transparency. And on the other hand, yung protectionin mo rin yung pamamahala mo kasi baka i-weaponize rin gamitin Yan. sa'yo. So I'm Mm-mm. pretty sure this is a difficult decision that the president has to Mm-mm. make. But at least for him to say that he is willing to allow himself na maging transparent sa publiko, that again is a great move on his part. Tama. Okay. Pero hindi itong transparency measures na ito, hindi lang to applicable sa mga sa administrasyon, sa mga kaalyado ng Pangulo, kundi sa lahat ng mga government officials. At isama na natin dito, Attorney Chico, itong mga politiko na sangkot dito sa flood control projects. Syempre, no, kasi if you Mm-mm. look at the law, no, as yung SALN is a requirement for government employees, di ba? So, whether and public official, whether Mm-mm. appointive or elective. So, at the end of the day, everyone should allow himself to be, kumbaga, scrutinized by the public. Mm-mm. Pero yun nga ang problema, syempre, yung iba maraming tinatago, lalo na yung may mga kaso ngayon dito o ika nga pinagbibintangan Mm-mm. na sangkot dito sa flood control. Yeah. Syempre, nagiging maingat sila na natatakot sila that anything Mm-mm. can actually be used against them. But Mm-mm. let me just clarify, a lot of people have this notion na pag nagsinungaling ka sa salin mo, ibig sabihin guilty ka na ng plunder or corruption. That's Yun. not how it Mm-mm. works. Mm-mm. Under the law, kung halimbawa, may mga hindi ka nilagay sa salin mo na mga properties mo na na-discover, o teka, Mm-mm. meron ka pala mga bank accounts, ba't hindi mo sinama? Under the law, you're still given a period of 30 days from notice within which to Mm-mm. rectify the errors made in your Yun. SALN. So, hindi ka automatic na idedemanda. So, halimbawa ako, public official ako, meron pala akong bank account worth 100 million. I'd still be given an opportunity na ilagay yun doon. Yun. If Mm-mm. after the lapse of the period, hindi ko inilagay yun, so kung first offense yan, you can be suspended. Kung second offense yan, you can be removed from the service. Mm-mm. But the SALN itself is not a ground to hold you liable criminally for plunder or violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya lang, pwede siyang maging dahilan
para mag-imbestiga pa humanap ng Oo. ebidensya para masabi na ikaw ay may kasalanan. Kasi iba Oo. yung usapin ng inilagay mo sa SALN, iba Mm. din yung usapin na yung perang kinita mo ay ill-gotten. So let Mm. me just make this clear. Sa kaso ni Chief Justice Corona, when Mm. he was impeached kasi there were certain daw items that he did not incorporate or include in SALN, di ba? Mm. So subsequently, a civil forfeiture case was filed by the ombudsman against him para nga ma-forfeit niya yung kanyang mga retirement benefits because of ill-gotten wealth dahil hindi niya nalaw nilagay sa SALN. But Oo. in the course of the hearing, they were able to establish that his wealth is not actually ill-gotten but something Yan. that has been amassed Mm. or accumulated through the years of his work as a lawyer and as a justice. Mm. So Oo. kumbaga, napatunayan niya na kahit may problema sa SALN, yung mga pera naman ay legitimate. Ayun, oo. So, ganun ang pagtingin diyan. Pag Kasi na maraming misconception akala ng mga tao, 'pag nagsinungaling sa SALN, ibig sabihin nagnakaw ka na. yan. Oh, that's Oo. another story kasi kahit hindi mo Mm. nilagay yan, pero kung napatunayan mo na hindi yan ill-gotten, so you're not liable. Oh, yan, But yan. ultimately, at the end of the day, you still need to open Open pa yourself to rin. public scrutiny kasi mas gusto ng taong bayan nyo kaysa nagtatago ka, Yan. hindi ba? Yan ang mahalaga diyan na Attorney Chico. Kailangan buksan ang kanilang mga libro, ika nga, patungkol nga sa kanilang mga yaman. At syempre, meron gaya nga ng sinabi niyo Attorney Chico, may sinusunod pa ring due process o proseso pa rin sa pag-release. Sinabi niyo nga na kung may kulang man doon sa kanilang idineklara ay kailangan pa rin nila tong ideklara pero kailangan ay dumaan din sa tamang paraan at proseso na Yes. piniprescribe ng batas. Attorney Tama po, Chico. oo. Kasi sa bandang huli, importante yung due process, hindi naman porket kumbaga may irregularidad sa SALN mo, liable ka na, hindi ba? As I said, if there are certain entries that were not made, di ba, you would be given another chance to rectify them. So, yung batas naman, binibigyan ng pagkakataon ng isang opisyal na ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi naman ganun nga kalupit yung batas. So, alam mo kasi ang pangunahing giya or guide ng gobyerno at even the Supreme Court in deciding cases, yung tinatawag na balancing of interest. So, maraming mga interest na binabalanse. And with the end in goal of promoting public interest at the end of the day. Okay. Okay, so iwan muna natin itong SALN issue na syempre pinopromote yung transparency sa pamahalaan. Dako tayo dito sa pagdalo nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Magfo-focus ako dito sa itong naging re-raise ng concern ng ating Pangulo sa ginagawang aggressive activities ng China sa West Philippine Sea at kanyang sinabi doon sa summit na concern ang ating bansa sa mga ginagawang aktibidad ng China at sa mga coercive action nito sa West Philippine Sea. So ano yung nakikita niyo dito, Attorney Chico? Ano ang inyong reaction doon sa pag-call out ng ating Pangulo o yung pagre-raise ng concern ni Pangulong Marcos Jr. doon sa ginagawang aktibidad ng China doon sa West Philippine Sea? Well, tama yan na pagpapakita yan ng paninindigan kasi kung titingnan mo ang batas, yung UNCLOS halimbawa, pati yung arbitral ruling, malinaw naman na yung mga teritoryo na yan ay sa atin. In fact, pasok yan sa ating exclusive economic zone na tinatawag. So, ibig sabihin, tayo dapat ang may karapatan na ay magpayabong ng likas yaman diyan, tayo ang may karapatan na gumamit diyan, tayo ang may karapatan na makinabang. But again, nakita natin yung China has been doing a lot of things that would amount to intrusion and at the end of the day, blatant kumbaga insult to us kasi yan ay paglabag sa konsepto ng soberenya ng isang bansa. We're a sovereign nation and definitely other nations should be able to respect that. So nakakatuwa na ang Pangulo ay matapang na humaharap, nagbibigay ng pronouncements at nagpapahayag ng kanyang saloobin kasi tandaan mo, ang ASEAN ay binuo para magsilbing tinatawag na regional bloc. Ano yung regional bloc? Ito ay kalipunan ng mga maliliit na bansa na kung magkakanya-kanya, medyo mahina.
Pero kung sama-sama tayo, nagkakaroon tayo ng pwersa or lakas. And considering that the ASEAN has good and strong relationship with the US, yung isang bagay na magandang mapag-usapan. Kaya kumbaga, he's already making noises. Sabi nga nila, the noisy wheel gets the oil. So I'm really glad that the president is doing that. I'm really glad that the president has made such pronouncement. And hopefully, this could be part of the issues that would actually be thoroughly judiciously discussed when they meet with President Trump. And at the end of this ASEAN summit, hopefully there could be a resolve for the ASEAN to, definitely come up with concrete measures to counter China's increasingly alarming aggression in the West Philippine Seas and of course other related territories. Bukod nga dito, Attorney Chico, dito sa pag-raise ng concern ng ating Pangulo sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, ay nakita natin na si Pangulong Marcos Jr. ay nakikipagpulong sa iba't ibang mga sektor, sa mga leader, sa mga business groups diyan sa ASEAN Summit, sa mga sidelines. So, ano ang nakikita nyo rito na mas nagiging sabihin na natin ang Pilipinas ba ay mas nagiging open na ba at mas nangihikayat ba ang ating Pangulo na papasukin ang mga investors para mamuhunan sa atin? Well, in fairness to the president, on the one hand, you may say some bad things about him. Kumbaga, you may criticize him about some of the policies he has so far pursued. But on the other hand, nobody can deny the fact that when it comes to foreign policy and foreign relations, medyo mahusay yung Pangulo, no? Unang-una pa lang, yung pagkaupo pa niya lang, by so adopting an independent foreign policy. Laking bagay noon. Ibig sabihin, he is promoting yung konsepto ng sovereignty ng Pilipinas bilang isang bansa, no, na hindi tayo beholden sa kahit kanino. And such position definitely has, kumbaga, disarmed other countries dealing with us, knowing na wala tayong kinikilingan or kinakampihan. Malaking bagay yun. Pangalawa is very, very active in talking to interest groups, very active in coordinating with groups who can possibly help us as we deal with issues. So in terms of foreign investment, in terms of bilateral engagements with other countries, in terms of multilateral engagements that the president can pursue. Malaking bagay ito, and I'm glad that the president is doing that. And he's one thing I really like about him when it comes to foreign policy, napaka-prudent niya, napaka-reasonable niya. Hindi siya basta nagpapahayag, hindi siya basta magsasalita ng hindi na pag-iisipan. And obviously, pag umattend siya ng ganitong mga summit, alam na alam niya yung mga issue. Ako, I can bear witness to that because I'm actually a legal consultant of the Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So when we had a courtesy call in Malacanang with the president, nagulat kami pagkatapos ng courtesy call. He's basically talking about the problems besetting the broadcast, the TV and radio broadcast industry. So kami nagulat kami bakit alam niya to. So ito yung mga bagay na kumbaga plus point sa Pangulo, kumbaga nakakapogi sa kanya. So I'm glad that he's doing these things in the international stage. Ayan. At well said, at asahan nga natin itong mga aktibidad ng Pangulo dyan sa ASEAN Summit ay magbunga ng maraming resulta. At dahil dyan, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon at hanggang sa muli po, Attorney Chico, ang ating political analyst. Maraming salamat po, Sir Jerome, at sa anin po mga tagapakinig. Yan. At magbabalik po ang ating programang Global na Tayo makalipas lang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, sa pangalan po ng ating regular host na si Mr. Ray Sampang. Ito, bago tayo magtapos, usapan natin itong naging pag-i-issue ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasi ay naglabas nga po ng Executive Order number 100 na nag-establish nga po sa floor price para sa palay at nag-activate ng trigger mechanism para sa pagpapatupad ng naturang executive order para protektahan po ang ating mga magsasaka mula sa bumababang presyo ng palay o yung farm gate prices ng palay. At para dyan ay nandyan na po, nasa linya na ng ating komunikasyon ang presidente Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo So. Magandang umaga po, Engineer So. Jerome Toledo po sa Radyo Pilipinas World Service sa Global na Tayo. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Yeah, Jerome, magandang umaga sa lahat. Okay, ito nag-issue po ng Executive Order number 100 si Pangulo na nag-establish po ng floor price sa palay. Ano po ang inyong reaction dito? Malaki po ba ang magiging impact nito o may maganda po bang epekto itong order na ito ng Pangulo? Yeah, Jerome, welcome development yan. Pero ang gusto natin malaman, kasi ang NFA naman bumibili ng mas mataas na di ba? For the past, maski wala itong executive order EO number 100. So, yung presyo, I think yung itatagda nila, yung sa NFA kasi dati is nasa 20 pesos yung fresh harvest. 23 yung dry. So ang question diyan is doon din ba nila i-floor price yung presyo? And yung budget ba ng NFA is tinaas ba? Kasi kung hindi taas, etong cropping season walang silbi itong EO 100 kasi pareho lang no? Yung mungkahe naman bibili yung mga LGU, hindi ko nakikita na ma-prioritize din yan. Depende yan sa mga LGU kasi yung budget nasa kanila, no? So depende yan kung anong direction ng mga LGU, kung ano ang priority nila dun sa pagbili ng palay or idadaan nila dun sa ibang programa dun sa local government. I see. Pero gusto ko lang pong malaman na Engineer So, itong ipinatupad na Executive Order number 100, nagkaroon po ba ng konsultasyon ang Department of Agriculture or yung yung executive branch ng ating pamahalaan sa ating mga agricultural stakeholders, particular po sa inyong organisasyon? Ang hinihingi kasi natin is yung itaas yung taripa. Bakit yun ang hinihingi natin? Kasi remember last year binaba yung taripa from 35% to 15%. Kaya bumagsak yung presyo ng palay. Last year, July, doon nag-umpisa yung implementation ng lower tariff na kung makita natin, yung last year, maski malaki ang import, walang question yung mga farmers kasi mataas yung presyo ng palay, no? Maabot pa tayo ng 4.7 million metric tons yung importasyon, no? Pero hindi bumagsak yung presyo ng palay. This year, nasa 3.2 million metric tons lang tayo, mas bababa pa, pero bumagsak yung presyo ng palay. So, kung makikita natin,
hindi yung sa rice tarification yung problema. So yung tariff ang nagkaroon ng problema, yung pagbaba ng tarifa from 35 to 15. So yun ang sinuggest natin, dapat ibalik yon para at least bumalik yung presyo ng pagbili ng palay. Kasi yung mga importer, binabase doon sa import price. No? Kung import price, yung landed cost kasi, kung 25 pesos, kung bigas na yan, equivalent na palay nun, kung dry, is 15 pesos. So kung 15 pesos yung dry, nasa miller na yan, ibig sabihin, 13 pesos na bibilin sa magsasaka yung mga traders, less 2 pesos yan. Kung basa, bababa pa yan ng 10 to 11 pesos yung basa na wet na palay. So yun ang sitwasyon natin. So ang very effective sana kung binalik yung taripa. Kasi yung mga bibili ng palay for this cropping season, ibabase dun sa import price. May import ban ngayon, pero by January, pag open yan, pag may angkat na papasok, dun pa rin sa 25 pesos ang computation. So, kunyari, ako ay nag-i-stock ng palay, bakit ako mag-i-stock ng mas mataas na presyo na palay na alam ko, aabot ng January, February yung stocks ko, babalik yung presyo dun sa importation ng 15% tariff, di ba? Kasi ngayon, ban kaya walang papasok. So, ang mangyayari niyan, yung mag-aangkat na mag-stock, ibabase din dun sa 15% tariff na importation. Okay. At ito naman po, Engineer So, sa ilalim po ng kautusan po na yon ay ini-ensure nga po yung fair return of investment sa ating mga magsasaka on regional level. Ano kaya kapag ganito yung mga provision na fair return of investment sa ating mga magsasaka, itong inilabas na executive order, maibabalik kaya o kasi ito ay pang-ano lang ito, baga ay pangontra kasi ito initially itong executive order na ito mula dun sa bumababang farm gate price ng palay. May return of investment kaya dito, Engineer So? Ang ano natin is yung EO number 100. Magiging effective yan kung may budget yung government. Ibig sabihin, kung yung increase ng budget, yung 6 billion na naiwan ng NFA, kung ginawang 12 billion, at least may mabibili na additional na palay. Pero kung in-implement ito without increasing the budget, ganun pa rin. Diba? Kasi ganun, yun ang pili nila Yun ang floor price naman ng NFA. Hindi naman ito is yung EO number 110, hindi ito sa private sector wala akong nakita dun sa batas na kasama yung private sector. So kung hindi in-increase yung budget pa rin, hindi pa rin makakatulong. Ngayon lang, of course, yung ani natin, ang remaining kasi na ani natin from June to December is around 22% na lang ang aanihin. So, expected talaga na mas mataas na yung presyo ngayon compared dun sa unang yung mga hindi nag-stocks na gustong bumili at mabenta between now to December, pwede silang mas bumili ng mas mataas kasi walang importasyon. No? Pero hindi ito ibig sabihin dahil dun sa EO number 100, kaya bibili itong mga traders na mas mataas konti. Engineer, so medyo kapos lang tayo sa oras. Pero eto nga, mahirap nga balansehin nga yung presyuhan ngayon ng palay. Siyempre, di ba, 15, medyo nag-iiba-iba pa yung presyo ng palay, depende po sa kondisyon ng panahon at sa yung season, depende pa yan. So ano po yung magiging pagbabantay ng SINAG
Dito po sa dito sa kautusan po ito ng Pangulo. Ano po yung magiging magiging panuntunan nyo pagdating dito? Hopefully, makakatulong, no? If may budget ang government na bumili, pero kung walang budget yung government, yun ang isang challenge na nakikita pa rin natin na mahihirapan pa rin yung mga magsasaka. Ayan, yan. Yan yung mga dapat na mga hamon na kailangan na tugunan pa rin ng pamahalaan sa kabila nga po ng pagpapatupad nitong Executive Order number 100. At tututukan po natin itong issue na ito ng itong palay, itong presyuhan ng palay. At dahil dyan, maraming salamat. We don't have much time. Maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sa inyong pagtanggap ng aming paanyaya. At magandang umaga po. Salamat po. Thank you. At sa pamagitan po ng mga panayam na yan kina Attorney Ed Chico at kay Engineer Rosendo So, dyan na po tayo nagtatapos dito sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, bago po tayo magpaalam, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga nakasama, mga nakatuwang dito sa ating technical team. Ayan, si Miss Susan Aison, talaga naman. Bumibend pa siya. Yan. At syempre sa Wirecast po, kasama natin si Hero Lucero sa audio streaming, si Justine Osias. At syempre kasama natin from TIP, si Will. Yan, siya yung nakatutok din sa ating master control. Ako naman po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, sa pangalan po ng ating regular host na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa muli, ito po ang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa inyong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!